Sa rehabilitasyon sa EDSA, ang pagpapalawig naman sa drainage system sa EDSA upang maiwasan ang mga pagbaha. These were installed long time ago, so maliliit na yan. So that's the reason why hindi na doon sa Rano. Dinig po ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Samantala, aabot naman sa 15 segment ang kukumpunihin sa southbound lane ng EDSA. Tinatayang aabutin ng 1 taon ang rehabilitasyon sa EDSA, aabutin ang Burmonts kung kailan mas tumitindi ang mabigat na daloy ng trapiko. Dinasanahan ng National Food Authority o NFA ang presyo ng palay na binibili nila sa mga lokal na magsasaka. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mula sa 23 pesos ay tinasa ito sa 24 pesos kada kilo para sa tuyong palay. Sa basang palay, binibili naman ng NFA ito sa halagang 18 pesos. This week, tinaas natin ang piso. Last week, 23 yung clean and dry and 24 pesos per kilo. Tapos yung fresh naman o yung tinatawag natin nasa ano po yan, 18 pesos. Ayon kay Lacson, sa itinaas nilang buying price sa palay ay mayroon ng 3 piso hanggang 4 na piso na kita mga magsasaka sa presyong ito. Samantala, sinabi naman ni Lacson na umabot na sa 70 lokal na pamahalaan ang nagpahayag ng interest na bumili ng murang NFA rice para ibenta sa ilalim ng Food Security Emergency. Marami ang nag-signify ng interest, no? Almost 70 na ngayon, pero under, kumbaga, coordination pa, bago sila maka-release. So, ang mga nakakuha na, we know naman yung San Juan, sila Botas, si Camarines Sur, and then si Tobago, nag-negotiate na yung latest natin si Bacolod. Ang tinig ni NFA Administrator Larry Lacson. Samantala, bigas ng NFA regular na sinusuri kada buwan para matiyak na nananatili ang magandang kalidad nito. Ayon kay Administrator Larry Lacson. Tuesday nyo, Nanay Tuesday! Tiniyak ng National Food Authority na napangangalagaan ang kalidad ng bigas na iniimbak sa kanilang warehouses, lalo na ngayong panahon na ng tag-init. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na may ipinatutupad silang sistema para mapanatili ang maayos na kalidad ng buffer stocks ng bigas. Regular anya o kada buwan ay tinitest ang mga bigas sa laboratorio para makita kung may mga senyales ng infestation o pamimeste at ano pa mang problema para agad itong ma-cure o magamot tulad ng fumigation process. Ang sistemang ito anyay magtitiyak na napananatili ang magandang kalidad ng bigas. Samantala, nananawagan naman si Lacson sa mga lokal na pamahalaan na bilisan na ang proseso sa kanilang hanay para mapabilis ang pagpapalabas ng bigas mula sa NFA. Ito anya ay para mapakinabangan na ng publiko ang murang bigas. Aminado si Lacson na sa ngayon napakabagal ng pagpapalabas nila ng bigas dahil sa matagal na proseso sa LGUs. Ang iba niya, walang pondo. Ang iba, kailangan pang magpasa ng resolusyon para rito, kaya natatagalan. Sa ngayon niya, tanging sa San Juan, Botas at Camarines Sur pa lamang ang nakakuha ng NFA rice. Habang pinoproseso pa sa ibang lugar tulad sa Cotabato at Bacolod. Mayroon anyang 70 LGUs ang kabuang bilang na nagpadala ng letters of intent na makakuha ng NFA rice. Subalit, mabagal ang proseso sa mga ito. Ako si Tuesday sa New ni GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio! Isinailalim sa culling o pagkatay ang nasa 300 alagang baboy dyan naman sa Bintar, Ilocos Norte. Ayon kay Dr. Lloyda Valenzuela ng Ilocos Norte Provincial Disaster of Provincial Veterinary